Ayan kami, bayang sa'yo sumisinta, umawit, nananalig at puno ng pag-asa. Puso man nami kay munti, pag-ibig nito ay kay sidhi. O Maria. Nagsimula ito nung naglabas ng resolusyon ng City Council of Quezon City noong 1973 na nagdedeklara sa Our Lady of the Rosary of Lanaval as Patroness of Quezon City. During their 34th anniversary celebration, founding anniversary celebration ng Quezon City, doon nila formal na pinitisyon ang simbahan para ikumpirmahin ang kanilang resolusyon na nagawa noong Agosto ng taong yon. At ito ay tinanggap ni Artemio Casas, ang Auxiliary Bishop ng Manila at that time. The following year, Pope Paul VI issued the Papal Bull, the Advocate of Heavenly Favors, at doon, totoo nga, na kinumpirma ng Santo Papa na ang Our Lady of the Rosary of Lanaval ang Patroness of Quezon City. Bihira itong mangyari, mga kaibigan, no? Na ang isang government-level declaration would achieve a formal confirmation by the Pope himself through a papal bull. Kaya nga, kasama sa pagdedeclare sa kanya bilang Patroness of Quezon City ay ang lahat ng mga pribilehiyong liturhikal na ipagkakaloob sa kanyang kapistahan. At ano yung ano yung liturgical privilege na iyon? Well, yayaman na rin lang na ang Birhen ng Santo Rosario ng Lanaval ay patrona ng Quezon City, kaya sa buong Quezon City, ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lanaval ay dapat ipagdiwang kahit na ito pa'y natapat sa isang linggo ng karaniwang panahon. Kung titingnan natin Table of Precedence ng liturhiya, makikita na mas mataas ang ranggo ng kapistahan ng patron ng isang lungsod kesa sa linggo ng karaniwang panahon. Sa kinabutiang palad ay gumawa ang deklarasyon ng Obispo ng Cubao, si Most Reverend Honesto F. Onchoco, na mula sa taong ito ang ika-50 anibersaryo ng pagiging patron ng Quezon City ng mahal na Birhen ng Lanaval. Mula sa taong ito ay ipagdiriwang sa lahat ng mga simbahan ng Diocese ng Cubao ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria tuwing ikalawang linggo ng buwan ng Oktubre. This is a welcome development, no, on the part of the Church, that here in the Diocese of Cubao, we are celebrating the Feast of Our Lady of the Rosary as a solemnity. Dahil sa deklarasyon na ito ng Diocese, lalong magiging isa ang buong lungsod ng Quezon sa pagse-celebrate ng taunang kapistahan ng Our Lady of the Rosary, Lanaval de Manila. Ang buong Cubao ay sinasakupan ng lungsod Quezon o ng Quezon City. Pero ang Diocese of Novaliches naman, may bahagi ng diocese na sinasakupan ng Quezon City at may bahagi din ng diocese na sinasakupan ng Caloocan City North. Kaya kung iisipin natin yung pribileyo, yung liturgical privilege na binibigay ni Pope Paul VI kay Our Lady of Lanaval, ang kapistahan ng Lanaval ay dapat ipagdiwang
sa buong diocese ng Cubao at sa mga bahagi ng diocese ng Novaliches na nasasakupan ng Quezon City. Okay? Kaya isang malaking bagay ito kasi matagal nang nadeklara ito ni Pope Paul VI, 1974 pa. Pero parang hindi napansin ang dekretong ito. Hindi nasunod ang dekretong ito. At ngayon lamang talaga, totoong masusunod ang dekreto na ni Pope Paul VI. Isang napakalaking pasasalamat namin. Unang-una sa lubhang kagalang-galang na Honesto F. Ongchoco dahil pinakinggan niya ang panawagan ng mga deboto ng Mahal na Birhen ng Lanaval. At ipinagkaloob niya na sa kanyang diocese ipagdiriwang sa lahat ng mga simbahan, lahat ng mga kapilya sa ikalawang linggo ng Oktubre ang kapistahan ng mahal, ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Banal na Rosario ng Lanaval de Manila. At puno ng pag-asa, puso man namin kay munti, pag-ibig nito ay kay sidihin. O Maria, ina namin, kay Kristo kami ihatid.